lang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now moving. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Pagawaan ng ice cream at tinapay sa gadukyutan damay-damay. Pag umorder ka sa kanya ng ice cream, hindi ka safe na malinis o ligtas yung mga kakain. Kasi nga, bara-bara siya gumawa ay mga sandok na panghalo, doon lang ipinapatong sarap na chlorine na basaan ng tubig na may mga putik-putik pa na inaapakan din ng gumagawa. Dito minimix yung ice cream kuya. Ngayon po kasi nilalagay yung timpla ng ice cream. Pero ito ang mixer mo. Ito ang mixer mo. Iligal na tupada sa Bataan, halos isang taon nang nagpapasabong. Si Kapitan Sato ang nag-ooperate nito at siya mismo ang tumatayo sa harapan para mamuno sa sabungan. All units, go! Huwag kayong gagalaw. At Oplan cliffhanger sa Benguet, kinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Philippine Army, NBI, kasama ang investigador. Magandang gabi po, ako si Mike Ricas at ito ang bagong dekada ng investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Ice cream at tinapay masarap daw ng kombinasyon, pero natuklasan naming combo, nakakangilo dahil ang kanilang produkto, dirty ice cream at dirty tinapay daw. Ngayong taginit, ano pa nga ba ang swak na pampapawi ng init? Sorbetes is the best, hit na hit. At para sa mga gusto ng combo, ipinapalaman pa ang ice cream sa bagong biling tinapay on the go. 1 ice cream plus 1 tinapay equals salt na sikmura. Yum, yum, yum. Ping, ping, ping. Pero sa bayan ng Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna, inirereklamo ang back-to-back na paggawa ng tinatawag na dirty ice cream at masamang tinapay. Dirty ice cream dahil sa maraming pagawaan at masamang tinapay dahil sa kaduda-dudang kalinisan. Unang inireklamo ang paggawaan ng Paris ice cream na nasa isang maliit na espasyo ng bahay. Homemade kasi ang ginagawa nilang sorbetes. Maliit lang ang gawa ng ice cream, sinlaki ng CR. Tapos ang paggawa ng ice cream o proseso nun, doon mo na din makikita ang paggawa sa maliit na gawaan na andun na rin yung food coloring na ginagamit na kulay yellow o parang sa keso o di kaya ube. Tapos may katabing brush yun sa may ibabaw ng gilingan. Hands-on daw sa trabaho ang may-ari ng paggawa ng sorbetes dito na kinilalang si Peter Trapago. Madaling araw pa lang, abala na siya sa paggawa ng mga sorbetes na ititinda. Pag umorder ka sa kanya ng ice cream, hindi ka safe na malinis o ligtas yung mga kakain. Kasi nga, bara-bara siya gumawa ay mga sandok na panghalo, doon lang ipinapatong sarap na chlorine na basaan ng tubig na may mga putik-putik pa na inaapakan din ng gumagawa. Tapos yung mga asin nasa gilid, basa pa yung sahig na chlorine na pinaglalagyan, ganun din yung skim milk. Tapos yung keso, kung saan lang din niya pinapatong, pati yung pinakapang ad-ara ng keso, sinasabit lang niya na hindi niya masyadong hinuhugasan o sinasabon. Kahit small, terrible naman daw ang kondisyon ng pagawaan. Kinakalawang na umaraw ang lumang gilingan ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng sorbetes.
Nanggigitata rin daw pati ang paligid ng pagawaan. Not cool. At si Mamang Sorbetero na abala sa pagtatrabaho, feel na rin ng summer. Wala kasi siyang damit pang itaas na proteksyon sana sa dumi o pawis na maaaring humalo sa ginagawa nilang sorbetes. Ang ginagamit din na yelo sa nanlilimahid na saig lang din nakalapag. Oh no! Pati ang ginagamit na pansalok sa iba't ibang mga sangkap, inilalapag lang ng bara-bara sa nanggigitatang basang semento. Naku po! Inaagiw na rin pati ang kisame habang matagal-tagal na rin yatang hindi nakakatikim ng paglilinis ang nangingitim nilang dingding. Tama ba namang ipagsawalang bahala ang kalinisan? Abay pagkain po ng taong ginagawa dyan. Meanwhile, sa isang bahagi naman ng pagawaan, minamasa ang mga tinapay. Sorbetes factory na paniderya pa, 2-in-1, sangka pa. Yun nga lang, tila hindi raw naiibang reklamo sa katabing panaderya, lalo na't iisa lang din ang may-ari nito. Sa gilid ng gawa na ice cream, bago ka pumasok, makikita mo naman tatambad sa paningin mo yung mga gawaan ng tinapay na otap, mga biskotso na puro ano siya, yung mga malulutong na tinapay. Wala kang makikita doon na ibang gawang tinapay kundi yung mga may asukal ang timpla ng tinapay. Pero wala silang bakery sa harap. Tulad ni Mamang Sorbetero, nakahubad din si Mamang Panadero. Aba naman, ternong-terno. Tila terno rin sa paggawa ng sorbetes sa mga kagamitan at sangkap sa paggawa ng mga tinapay. Marumi rin daw kasi ang lugar kung saan ginagawa ang mga pagkain gawa sa harina. Ang mga kasangkapan tila hindi na rin nalilinis ng kanilang mga tauhan. At ang mga ibinebentang tinapay, nakatiwangwang lang kung saan-saan. Nakabuyang-yang lang siya. Kahit anong oras, pwede siyang magapangan ng ipis, daga o anumang insekto nakakapit sa mga tinapay. Ay, ano ba naman yan? Dahil nakabalandra ang mga finished product na pagkain, hindi na nahihiya pati ang mga alagang hayop na nakikitikim. At pati nga mga peste, nakikitaste-test na rin. Yikes! Merong sa bakery na papag na nakabuyang-yang yung mga tinapay. Tapos merong bata na kumakain. Tapos umakyat siya sa papag na nakayapak lang, na nakahubad. Na katabi na mismo yung tinapay. Kaya yung paa ng bata galing simento, madumi yung paa. Ang mga finished product na sorbetes inilako na sa mga kalsada. At ang mga tinapay naman bagong hango sa pugon, handa ng ibenta. Karamihan sa kanila hindi alam ang prosesong pinagdaanan ng pagkain isusubo nila. Lalong-lalo na ang mga walang muwang na bata. Kaya naman ipinakita namin sa mga residente ng Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna ang pagawaan kung saan ginagawa ang sorbetes at tinapay na maaaring mabili nila. Ang dumi po nung lugar. Sanitation. Hindi yata malinis siya. Ipinasuri na rin namin sa laboratorio ang mga sample ng ibinebentang sorbetes at tinapay mula sa inirereklamong pagawaan nito sa Santa Rosa. Nako, wag po kayong magugulat sa naging resulta. Susunod, mga pagawaan ng pagkain baksak sa kalinisan, masasampulan. At may pusa. Oh, may protesta tayo ang pusa. Tinatapon di ako namin yung pabalik-balik, mami. At mamaya po, iligal na tupada sa Hermosa, Bataan, priority project daw ng Kapitan de Barangay. Si Kapitan Sato ang nag-ooperate nito at siya mismo ang tumatayo sa harapan para mamuno sa sabungan.